Nang makorner ng isang lokal na gang sa kalye ang tahimik na lalaking ito, inakala nilang nakahanap sila ng madaling biktima, nang hindi nila alam na isa siyang tumakas na foreign legionnaire na bumubugbog ng mga underground fighter para mabuhay. At malapit na nilang matutunan kung bakit hindi ka dapat nakikipag-away sa isang estranghero. Bago pa man tumuntong ang lalaking ito na si Leon sa isang underground ring, ang bangungot na nagtulak sa kanyang buong paglalakbay ay nagsimula sa Los Angeles. Ang kanyang kapatid na si Francois ay trinidor ng mga drug dealer, binuhusan ng gasolina, at sinilaban. Desperadong sinubukan ni Francois na apulahin ng apoy, ngunit nang dumating ang tulong, nag-aagaw buhay na siya. Ang kanyang asawang si Helen at batang anak na si Nicole ay nahihirapan pang intindihin ang nangyari nang maghatid ang isang nurse ng mas malalang balita. Paso na ang insurance ni Francois. Nagtanong ang doktor kung may mga kamag-anak na pwedeng tumulong, ngunit ipinaliwanag ni Helen na wala na silang iba. Nang lumayo siya, napaharap siya sa kanyang asawang napuruhan ng husto, na tanging isang tao lang ang kayang isiga, ang kanyang kapatid. Leo! Leo! Samantala, nagpapakahirap sa trabaho si Leon sa Djibouti, North Africa bilang isang sundalo sa French Foreign Legion nang dumating ang dalawang lalaki na may dalang sulat para sa kanya. Pinaglaruan ng isa ang sulat hanggang sa inagaw ito ni Leon gamit ang isang kutsilyo at matapos itong basahin, nagdadabog siyang dumiretso sa kanyang commanding officer. Sinubukan siyang kontakin ni Helen 2 linggo na ang nakakalipas, ngunit walang nagsabi sa kanya. Ipinaalala ng commander kay Leon na ang kanyang tungkulin ay para sa Legion, ngunit gumanti ng sagot si Leon na nakataya ang buhay ng kanyang kapatid at baka patay na ito. Walang kamalay-malay na ang sundalong ito ay malapit ng tumakas sa militar, tumawid ng karagatan, at gawing target ang bawat siga sa kalye sa Amerika, walang pakialam ang commander. Para sa kanya, tinalikuran na ni Leon ang kanyang pamilya nang sumali siya sa Legion. Iginigiit ni Leon na hindi siya kailanman pumayag doon at humingi ng permiso na makita ang kanyang kapatid, ngunit hinatulan lang siya ng commander ng 2 linggong hard labor. Nang magpumilit si Leon, pinagbantaan siya ng lalaki na gagawing 6 na taon ang natitira niyang 6 na buwan sa North Africa. Minura siya ni Leon, kaya nakatanggap siya ng mas malalang parusa, ang pagkakulong sa sweatbox. Sa kasamaang palad para sa kanila, mas madaling ipasok si Leon doon kaysa panatilihin siya sa loob. Habang sinusubukan siyang ikulong ng mga sundalo, tinalo silang lahat ni Leon, nagnakaw ng isang Ferrari, at tumakas mula sa kampo. Inutusan ng commander ang kanyang mga tauhan na kumuha ng sasakyan para sa kanya, ngunit hindi sila nakahanap ng on time. Pagsapit ng gabi, wala pa ring senyales ni Leon, bagaman kumbinsido ang commander na ang mga WGO ang disyerto na ang tatapos sa buhay niya. Patuloy na nagpasuray-suray si Leon sa ilang hanggang sa marating niya ang karagatan. Pagsapit ng sumunod na umaga, hinahanap na siya ng mga legionnaire sa isang cargo ship. Nakapagpalit na si Leon ng pangsibilyang damit at sinubukang tumakas nang utusan siya ng isang malaking tripulante na bumalik sa ibaba ng barko. Dahil walang legal na paraan para makapunta sa Amerika, nagtrabaho si Leon ng mabibigat na shift sa ibaba ng barko kapalit ng kanyang pamasahe. Sa Africa, iniulat ng kanyang commander ang pagtakas sa isang nakakataas na opisyal at umasang maaaresto ng mga pulis ng Los Angeles si Leon kapag nakarating na siya sa Amerika. Sarkastikong sinabi ng opisyal na baka asikasuhin nila ito kung hindi sila masyadong abala sa paghuhuli ng mga totoong kriminal. Sa galit, nangako ang commander na kung mabigo ang mga pulis, siya mismo ang haharap kay Leon. Patuloy na nagpakahirap si Leon sa boiler room ng barko at kinalaunan ay sinubukang pumunta sa upper deck ngunit pinabalik lang din siya sa ibaba ni Captain Meatloaf. Kinalaunan ay pumuslit pa rin siya palabas at napagtantong nakadaong na ang barko sa New York. Nang utusan siya ng opisyal ng barko na bumalik sa trabaho, ipinaalala ni Leon sa kanya na New York ang destinasyong pinagkasunduan nila. Sinubukan ng opisyal na samantalahin ang kanyang sitwasyon, na sinasabing walang green card si Leon at teknikal na isang taksil sa gobyerno ng France, ngunit hindi nagtagal ang kanyang mga banta. Sa loob ng ilang segundo, inilambitin siya ni Leon sa gilid ng barko. Pinili niyang huwag siyang bitawan. Sa halip, tumalon siya sa dagat at lumangoy patungo sa dalampasigan, walang dalang armas, walang pera, at ilang segundo na lang bago dumiretso sa kanyang kauna-unahang underground deathmatch. Pagkarating sa New York, nagpalabay-laboy si Leon sa syudad hanggang sa mapansin niya ang isang kumpol ng mga taong nakapaligid sa isang away kalye, kung saan naghahagis ng pera ang mga nanonood at pumupusta sa mga lumalaban. At pagkatapos ng laban, nagtanong ang organizer na si Joshua kung may gusto pang lumaban. Agad na nagboluntaryo si Leon, dahil nakita niya itong pagkakataon para kumita ng perang kailangan niya para makarating ng Los Angeles. Nagpakilala siya bilang Leon, ngunit hindi gaanong natuwa ang mga tao sa pangalan na iyon.
kaya ginawa itong Lion, King of the Jungle ni Joshua para mas bumagay. Sa kasamaang palad, ang kanyang unang kalaban ay hindi mukhang tao kundi mukhang si King Kong. Halos lahat ay pumusta sa higanti, kumbinsidong magigising na lang si Leon sa isang operating room, habang pinagdudahan naman ni Joshua ang bawat desisyon na nagdala sa kanya sa sandaling ito at napagtanto na siya lang ang kaisa-isang tanggang pumusta kay Leon. Nagmakaawa si Joshua sa kanya na huwag sirain ang pananalapi niya at nagsimula na ang laban. Sumugod si King Kong, ngunit walang kahirap-hirap na iniwasan ni Leon ang kanyang mga atake at sinimulan siyang bugbugin ng paunti-unti. Pinaglaruan niya ang higanti, pinatumba ito diretso sa sarili nitong mga taga-suporta, pagkatapos ay tinapos ito gamit ang isang karate kick. Tumahimik ang lahat ng tao. Casual na lumapit si Leon kay Joshua, hinugot ang napanalunan mula sa bulsa nito, kinuha ang kanyang parte, at ibinalik ang barya sa loob bago naglakad palayo. Agad siyang hinabol ni Joshua, na nagrereklamong hindi niya nakuha ang buong parte niya. Ilang sandali pa, sinubukan ni Leon na tawagan ang Los Angeles habang nilalantakan ni Joshua ang isang sandwich na parang ito na ang huling hapunan. Inalok siya ni Joshua ng pagkain bago magtanong kung bakit desidido siyang makarating ng LA. Nang makapagpaliwanag na si Leon ng sapat para maintindihan niya ang sitwasyon, nag-alok ng tulong si Joshua. Ngunit bago iyon, may mga kailangan munang makilala si Leon. Dinala niya si Leon sa isang mamahaling building at hinanap si Cynthia, isang mayamang promoter na nag-oorganisa ng mga eksklusibong underground fight para sa mga mayayamang manunood. Tinrato ng mga gwardya si Joshua nang mas masahol pa sa asong may rabies. Ngunit kinalaunan ay lumabas din ang kanang kamay ni Cynthia na si Russell. Sinabi ni Russell na busy si Cynthia at sinabihan silang bumalik na lang sa ibang oras, ngunit iginiit ni Joshua na hindi ito makakapaghintay at sinimulang ipagmayabang ang kakayahan ni Leon sa pakikipaglaban. Sinubukan siyang takutin ni Russell. Mabilis nitong napagtanto na hindi basta-basta si Leon at sa huli ay pumayag din na dalhin sila sa loob. Agad na nagka-interes si Cynthia kay Leon. Muli siyang ipinakilala ni Joshua bilang Lion, King of the Jungle. Ngunit hindi nagustuhan ni Cynthia ang palayaw at sa halip ay hiningi ang totoo nitong pangalan. Sinabi ito ni Leon sa kanya, na ibinunyag din ang kanyang pagiging French, at sinagot ang kanyang mga tanong ng may angas kaya napilitang makiusap si Joshua para sa kanya. Gayunpaman, hindi ito ininda ni Cynthia. Hanggat kayang magbigay ni Leon ng magandang laban, handa siyang bigyan ito ng pagkakataon. Sakto sa oras, pinanood nila ang isa sa kanyang mga fighter na bugbugin ng isa pang kalaban ng pira-piraso at tapusin ito sa pinaka-brutal na paraan. Lumapit ang nanalo kay Cynthia para humingi ng pagkilala, ngunit halos hindi niya ito pinansin bago ibinalik ang atensyon kay Leon at nagtanong kung handa ba talaga siyang isugal na masira ang gwapo nitong mukha. Walang sinabi si Leon, kaya itinuro siya ni Joshua papunta sa ring. Inutusan ni Cynthia ang isa sa kanyang mga tauhan na ipakilala siya ng maayos. At nang magsimula na ang pastahan, karamihan sa mga tao sa kwarto ay pumusta kay Sonny. Ang malupit na fighter nakakatapos lang panoorin ni Leon na sumira ng ibang tao. Pumusta naman kina Leon sina Cynthia at Joshua. Unang umatake si Sonny, ngunit naiwasan ni Leon ang atake at halos agad na tinapos ang laban sa pamamagitan ng isang matinding suntok sa singit. Nagsimulang sumigaw ang mga taga-suporta ni Sonny para bumangon siya, at iginiit pa ng isang lalaki na kaya pa ring talunin ni Sonny si Leon. Agad na hinamon ni Leon ang maingay na lalaki na patunayan niya mismo ito, kaya napatahimik siya. Pumagitna sa kanila si Joshua at idineklarang panalo si Leon. Sa loob ng limaw ni Cynthia pagkatapos, nilinaw niya ang isang bagay. Hindi na dapat muling insultuhan ni Leon ang kanyang mga tauhan. Kung may magsimula ng gulo, nagbabayad na sila ni Russell ng security para asikasuhin ito. Mas mahalaga pa rito, gustong malaman ni Cynthia kung bakit gustong-gusto ni Leon na umalis papuntang Los Angeles gayong may nakahanda na siyang isa pang laban pagkaraan ng isang linggo. Hindi nagpatinag si Leon, kaya napilitan siyang magtanong kung ano ba ang naghihintay sa kanya roon. Iminungkahi ni Joshua na bumalik si Leon matapos asikasuhin ang kanyang mga kailangan, ngunit ipinaliwanag ni Leon na ang paglaban ay paraan lang para matulungan ang kanyang pamilya. Kapag nakarating na siya sa LA, wala na siyang balak na gawin pa ito ulit. Ipinaalala sa kanya ni Cynthia na kakikita lang niya ng $5,000 sa isang gabi, na medyo malaking halaga para sa isang gabing trabaho, ngunit inutusan pa rin ni Leon na ihinto ang sasakyan. Pagbaba niya, binalaan ni Cynthia si Joshua na ang $5,000 ay hindi aabot sa inaakala ni Leon, at inabot sa kanya ang kanyang business card sakaling magbago ang isip ng kanyang bagong fighter. Hinabol ni Joshua si Leon, na unti-unting na-offend dahil nilalampasan lang siya, hanggang sa naglabas ng pera si Leon para bayaran siya. Halos mataranta at nagulat si Joshua.
Ang pagpapakita ng ganoong kalaking pera sa kalyeng iyon ay isang napakagandang paraan para manakawan silang dalawa. Itinuro niya si Leon sa isang payphone, ngunit agad na hinaranggan ng isang lokal na gang ang kanilang daraanan at tinanong kung iniisip ba ni Leon na pwede niya nalang basta gamitin ang kanilang pag-aari. Naintindihan ni Joshua ang babala at sinubukang ilihis sila sa ibang lugar, ngunit hindi nakuha ni Leon ang pahiwatig at nag-alok pa na magbayad. Mabilis na sinabi ni Joshua na walang pera si Leon, idineklarang siya ang may hawak ng pera, at ipinaalam sa gang na wala silang makukuha mula sa kanilang dalawa. Siyempre, umatake sila. Walang kahirap-hirap silang binugbog ni Leon na halos nakakahiya na. Nagkanya-kanya ng takbo ang gang habang hinawakan ni Joshua ang nakakaawa nilang leader at tinanong kung gusto pa rin bang gamitin ni Leon ang telepono, ngunit nagpa siya si Leon na ayos na siya. Hindi nagtagal pagkatapos nyun, sakay na ang dalawa sa isang limited edition na private jet patungong kanluran. Nag-alok si Joshua na ililibre siya ng tanghalian, at pumayag si Leon, ngunit nilinaw nito ang isang bagay. Wala sa mga ito ang makapagpapabago ng isip niya tungkol sa paglaban para kay Cynthia. Pagkarating ni Leon sa Los Angeles, nagmadali siyang dumiretso sa ospital para lang matuklasang huli na ang lahat. Namatay si Francois 1 linggo na ang nakalipas. Sa labis na lungkot, nagtanong si Leon kung sino ang pumatay sa kanya, ngunit ang tanging nasabi lang ng doktor ay malamang na may kinalaman ang mga drug dealer. Sa halip na maghanap ng paghihiganti, hinimok niya si Leon na mag-focus sa pamilyang iniwan ng kanyang kapatid. Sa labas, tinawag siya ni Joshua, ngunit hindi siya pinansin ni Leon dahil gusto nitong namnamin ang pagkawala ng mag-isa. Sumunod pa rin si Joshua habang pilit na kamakain si Leon. Muling lumapit ang bago niyang kaibigan at sa wakas ay bumigay na si Leon sa hindi kapani-paniwalang kakulaitan ng lalaki. Humingi siya ng tulong kay Joshua para hanapin ang address na iniwan ni Helen sa ospital. Itinuro siya ni Joshua sa tamang direksyon. At pagdating ni Leon, ang unang taong nakasalubong niya ay isang batang babae na naglalaro ng bola. Nagtanong siya kung may kilala itong babae na nagngangalang Helen. Inamin ng bata na mayroon, ngunit ipinaliwanag nitong sinabihan siya ng nanay niya na huwag makipag-usap sa mga estranghero. Mabilis na napagtanto ni Leon na kinakausap niya ang 5 taong gulang niyang pamangkin na si Nicole. Nang magtanong ang bata kung ginagawa pa rin silang mag-estranghero noon, sinabi sa kanya ni Leon na oo, hanggat hindi sinasabi ng nanay niya ang kabaligtaran. Bago pa siya makapagpaliwanag ng higit, lumitaw ang landlord ni Helen at malakas na naniningil sa natitirang $450 na utang nito sa upa. Naisip ni Nicole na baka ito na ang perpektong oras para magpakilala si Leon at inakay siya paakyat. Agad na pinapasok ni Helen si Nicole sa loob bago hinarap si Leon ng may galit. Desperado niya itong sinubukang kontaken habang buhay pa si Francois at ngayon ay nagpakita rin ito kung kailan wala na itong kwenta. Ipinaliwanag ni Leon na pumunta agad siya nang malaman niya ang nangyari at inilagay ang sarili sa malaking gulo makapunta lang dito. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Helen na ang huling-hiling lang ni Francois ay makita ang kapatid niya bago siya mamatay. Ang galit niya ay mas malalim pa roon. Sinisisi niya si Leon sa pag-iwan kay Francois sa halip na hayaan itong panagutan ang sarili niyang mga krimen at makulong. Ikinatwiran ni Leon na si Francois ay isang matalinong bata na may kinabukasan habang buntis noon si Helen, at hindi niya may sakmurang hayaang itapon lang ng kapatid niya ang lahat. Gumanti ng salita si Helen na ang mga kalsada kung saan siya iniwan ni Leon ang mismong pumatay sa kanya. Iginigiit ni Leon na mas maayos pa rin na ganoon, ngunit pinagsarahan lang siya ni Helen ng pinto sa mukha. Tinawag niya ito mula sa labas, ipinapaalala sa kanya na sila na lang ni Nicole ang tanging pamilyang natitira sa kanya at gusto lang niyang tumulong. Sinubukan niyang mag-iwan ng pera, ngunit binuksan ni Helen ang pinto, sinipa palayo ang pera, at binalaan siyang umalis bago pa siya tumawag ng pulis. Sa ibaba, casual na ine-enjoy ni Joshua ang KFC at inalok ang isang lugmok na si Leon. Sinabi ni Leon sa kanya na kailangan niya ng mas matapang. Dinala siya ni Joshua para uminom at iminungkahing pumunta sila para sumayaw. Ngunit inamin ni Leon na may personal siyang negosyo na kailangang asikasuhin. Nang magtanong si Joshua kung kailangan niya ng tulong, sa wakas ay sumagot ng oo si Leon. Pagsapit ng gabi, inaalalayan ni Joshua ang lasing na si Leon papasok sa isang taxi at nangangakong ipapakilala siya sa ilang matatalik na kaibigan. Dumating sila sa isang marangyang hotel kung saan sinabihan ni Joshua si Leon na mag-relax habang naglaho siya patungo sa ibang kwarto. Bumagsak si Leon sa kama at pagkagising niya kinabukasan, natagpuan niyang nagwo-workout si Cynthia sa katabing kwarto. Agad siyang nagtangkang umalis para lang matuklasan ng isang maliit na problema. Hubad na hubad siya. Hiningi ni Leon ang kanyang mga damit, ngunit casual siyang inimpormahan ni Cynthia na ipinasunog niya ang mga ito. Sa halip,
Inabutan siya nito ng robe at sinabing may tindahan sa kabilang kalsada kung saan makakahanap sila ng mas magandang maisusuot niya. Sa tindahan ng damit, casual na pumasok si Cynthia habang nagbibihi si Leon, kaya napilitan ng isang asiwan na empleyado na magtanong kung ayos lang ang lahat. Pagkatapos ay gumugol ng oras ang dalawa bago bumalik sa hotel, kung saan inanyayahan ni Cynthia si Leon sa kanyang kwarto. Tumanggi siya at piniling manatili na lang kasama si Joshua. Kinaumagahan, inihatid ni Helen si Nicole sa eskwelahan habang isang lalaki mula sa French Foreign Legion ang nanunood mula sa malayo. Nasa malapit lang din si Leon, nagtatago sa likod ng puno bago palihim na sinundan si Helen sa pinagtatrabahuhan nito. Kinalaunan ay bumalik siya sa eskwelahan ni Nicole at tinulungan ng pamangkin niya sa bola nito, ngunit agad na hinailan ng ibang babae ang bata palayo bago pa man siya makalapit pa. Pagsapit ng oras na bumalik si Leon sa hotel, buo na ang kanyang desisyon. Sinabi niya kay Cynthia na lalaban siya para sa kanya, ngunit sa ilalim lang ng ilang mga kondisyon. Una, gusto niyang ilagay ang pera sa isang account na nakapangalan sa ibang tao. Pumayag si Cynthia na kontaken ng kanyang accountant, ngunit hindi pa tapos si Leon. Gusto rin niyang umalis sa hotel dahil masyadong hayahay para sa kanya ang marangyang pamumuhay. Agad na naghinala si Cynthia na baka may ibang babaeng naghihintay sa labas at galit na sinabihan siyang umalis. Mula ngayon, kay Russell na lang siya direktang makikipag-usap at kailangan niyang ibigay ang bago niyang address. Ano man ang namagitan sa kanila noon ay opisyal ng puro trabaho na lang ngayon. Hindi nagtagal, nagbalik na si Leon sa ring. Inasar ni Joshua ang kanyang kalaban dahil dumating itong nakasuot ng palda habang papalapit naman ng fighter kay Leon na nakaunat ang kamay. Napagkamala ni Leon na makikipagkamay ito at bigla siyang sinuntok ng walang kalaban-laban bago pa man opisyal na ay anunsyo ang laban. Mabilis siyang gumanti ng suntok sa tiyan, ngunit ang kalaban na ito ay mas matibay kaysa sa mga lalaking nakaharap niya noon at sinimulang bugbugin ng malala si Leon. Sinalo ni Leon ang mga atake, kinuha ang kontrol sa laban, at kalaunan ay nagpakawalan ng sapat na mga tira para hindi na makapagpatuloy ang lalaki. Kinabukasan, nagpanggap si Joshua at binisita si Helen bilang si Mr. Eldridge, isang ahente ng insurance, habang palihim namang binabantayan ng isa pang legionnaire ang bahay. Agad na naisip ni Nicole kung ibig sabihin ba ng pagbisita niya ay makakakuha na siya ng bagong bike, at pinapunta siya ni Helen sa kabilang kwarto bago pakinggan ang sasabihin ni Joshua. Inabutan niya ito ng isang malaking tseke at sinabing kumuha si Francois ng insurance policy bago ito mamatay, na nangangahulugang makakatanggap na siya ng buwanang padala. Tinanggap ni Helen ang paliwanag, na walang kamalay-malay na ang bawat dolyar ay nanggagaling pala sa mga underground na laban ni Leon. Patuloy na kumikita si Leon ng pera sa tanging paraang alam niya. Sumabak siya sa isa pang laban kung saan inihagis-hagis lang siya ng kanyang kalaban na parang unan. Kalaunan ay bumangon si Leon at gumanti ng sunod-sunod na sipa, na tinapos ang laban sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa lalaki diretso sa isang salamin. Dahil asikaso na ang mga padala sa ngayon, ginamit ni Leon ang isa sa mga oras ng kanyang pagjogging para palihim na silipin si Nicole. Nakita niya itong nakasakay sa isang bagong bike, na nagbigay sa kanya ng patunay na nakakarating ang pera sa kanyang pamilya, kahit hindi pa rin nila alam kung saan talaga ito galing. Sa kasamaang palad, hindi lang si Leon ang nanunood. Namataan siya ng nakaestasyong legionnaire sa malapit at ginising ang kanyang partner, at agad siyang hinabol ng dalawa. Nakita sila ni Helen na paparating at mabilis na tinawag si Nicole papasok ng bahay. Nagawa silang iwasan ni Leon pansamantala, ngunit kailangan pa rin niyang mabuhay sa mga laban ni Cynthia. Ang susunod niyang laban ay ginanap sa loob ng isang halos walang lamang swimming pool kung saan sinipa siya sa mukha ng kanyang kalaban at puwersahan siyang inilubog sa tubig. Lumaban si Leon ngunit itinulak lang siya ulit sa ilalim ng tubig. Ginamit niya ang kanyang lakas para makawala, tumayo, at sinimulang sipain ng lalaki sa mga maseselang bahagi ng katawan bago ito inihagis palabas ng pool. Pagkatapos, kinumpronta ni Cynthia si Joshua tungkol kay Helen Gautier. Natuklasan niyang nagpapadala si Leon ng mga sinasabing insurance payment sa kanya at gusto niyang malaman kung sino ba talaga ang babaeng ito. Ipinaliwanag ni Joshua na asawa ni Francois si Helen at sinusubukan lang ni Leon na suportahan sila ni Nicole. Agad na naging personal ang pagkabahala ni Cynthia at pilit na inalam kung may romantikong relasyon si Leon sa kanyang hipag. Mabilis itong pinabulaanan ni Joshua, na ipinapaliwanag na hindi man lang pumupunta si Leon sa mismong pinto nila, at walang kid-ideya si Helen na siya ang nasa likod ng pera. Kontento na pansamantala, sinabihan ni Cynthia si Joshua na siguraduhing patuloy nakikita si Leon para sa kanilang dalawa, pagkatapos ay inutusan si Russell na bantayan ang dalawa ng mas maigi. Hindi nagtagal ay nagjogging ulit si Leon dumaan kay Nicole, at sa pagkakataong ito, masaya siya nitong tinawag palapit para ipagmayabang ang bago niyang bike.
Naudlot ang kanilang sandali nang tuluyan na siyang harapin ng dalawang opisyal ng Legion. Ipinagbigay alam ni na Sergeant Hartog at Mustafa kay Leon na may utos silang ibalik siya sa Legion. Hindi itinatanggi ni Leon ang ginawa niya. Sa halip, nagmakaawa siya para sa isa pang linggo, sapat na oras lang para kitain ng perang kailangan ni na Helen at Nicole bago siya muling mawala sa buhay nila. Tumanggi ang mga opisyal. Tumakbo si Leon, ngunit kalaunan ay na-corner nila siya. Ang sumunod na nangyari ay mas malala pa kaysa sa kanyang mga underground na laban. Brutal siyang binugbog ni na Hartog at Mustafa, ngunit tumanggi si Leon na sumuko at kalaunan ay ginamit ang overhead structure sa paligid nila para patumbahin ang dalawang lalaki. Dumating si Russell sakto sa pagtatapos ng laban, na kumukumpirmang nalaman na niya ang sikreto ni Leon. Nagsimulang lumapit ang mga sirena at binigyan siya ni Russell ng isang simpleng pagpipilian. Makipagkasundo sa kanya o harapin ang mga pulis. Sa ospital, naghatid ang doktor ng mas malalang balita. May bali sa tadyang si Leon at kailangang manatili sa kama ng hindi bababa sa 1 buwan, na nagbiro pang baka gusto niyang mag-isip-isip na kumuha ng karate lessons habang nagpapagaling. Dumating si Cynthia sa labas, gumawa ng eksena hanggang sa tuluyan siyang makapasok para makita ito. Sinabi niyang nagmadali siyang pumunta nang marinig niya ang nangyari at agad na napansin ang dugo sa kanyang mga damit. Nang magtanong siya kung plano nitong manatili overnight, sarkastikong nagtaka si Leon kung kailan pa ito nagsimulang may pakialam. Humingi ng tawad si Cynthia sa mga nasabi niya kanina at inaming kung naintindihan niya lang sana ang katotohanan tungkol sa pamilya nito, tumulong sana siya. Sinabi sa kanya ni Leon na kailangan niya ang tulong na iyon ngayon, at nangako si Cynthia na gagawin niya ang kahit na anong gusto nito. Kasabay nito, binisita ni Joshua si Helen na may dalang mas seryosong balita. Kailangan nilang umalis ni Nicole sa kanilang bahay dahil baka nasa panganib sila. Pumasok si Leon at agad na nasira ang buong kwento tungkol sa insurance. Napagtanto ni Helen na wala naman palang insurance policy talaga. Sa wakas ay inamin ni Joshua na itinataya ni Leon ang kanyang buhay sa mga underground na laban para lang patuloy na makapagpadala ng pera sa kanya at kay Nicole. Ipinaliwanag ni Leon na ang mga lalaking nakita niya sa labas ay sinundan siya mula sa North Africa dahil alam nilang binibisita niya ito. Agad na ginasto ni Helen na huwag nang makisali sa kahit ano rito kung may kinalaman ang droga, ngunit tiniyak ni Leon sa kanya na hindi iyon ang sitwasyon. Wala na siyang masyadong oras bago siya kunin pabalik ng Legion, at ang tanging gusto lang niya ay ang pagkakataong masigurong ligtas sila ni Nicole bago mangyari iyon. Sa wakas ay pumayag din si Helen. Sa unang pagkakataon, maayos niyang ipinakilala si Leon kay Nicole bilang kanyang tiyuhin. Habang tuluyan ng tinatanggap si Leon sa pamilyang nilakbay niya sa kabilang panig ng mundo para marating, gumagawa naman ng sariling mga plano si Cynthia. Nakipagkita sila ni Russell kina Hartog at Mustafa at ipinakita sa kanila ang footage ng mga laban ni Leon. Ipinaliwanag ni Cynthia na isa si Leon sa kanyang pinakamagagaling na fighter, kaya ayaw niya pa itong isuko agad-agad. May isa pa siyang huling laban na nakaplano laban sa isang walang talong kampyon na nagngangalang Attila. Kapag natalo si Leon, maaari na siyang kunin ng mga legionnaire. Gusto rin niyang ilihim nila ang kasunduang ito mula sa kanilang mga nakakataas. Sumang-ayon sina Hartog at Mustafa, ngunit kung papayagan lang silang manood ng laban. Nang mailipat na sina Helen at Nicole sa mas ligtas na lugar, tumulong sina Leon at Joshua na magpasok ng mga pinamili sa bago nilang tinitirhan. Nilinaw ni Leon na hinding-hindi na niya gustong bumalik sila sa lumang apartment. Ang ailangan sa pagitan nila ni Helen ay tuluyan na sanang nawawala nang sumingit si Joshua dala ang balitang naghihintay sina Cynthia at Russell sa labas. Isinakay sila ni Cynthia palayo sa kanyang limo at ipinaliwanag na may ilang napaka-importanteng tao na gustong makilala si Leon. Naghahanda ang mga mayayamang investor na ito na pumusta sa kanyang paparating na laban, at sinabi ni Russell na may sapat na perang sangkot para silang lahat ay makapagretiro na. Pagkarating nila, sinabi ng isang investor kay Leon na napanood niya ang footage ng laban nito at humanga siya. Ang isa naman ay hindi gaanong kumbinsido pagkatapos panoorin ang footage ng mga nakaraang laban nito, habang binanggit ng pangatlo ang isang kaibigan mula Hong Kong na naniniwalang lalampasuhin lang siya ni Attila. Kalmadong inamin ni Leon na posible iyon, ngunit mabilis na binaliwala ni Cynthia ang pagiging mapagpakumbaba niya at nangakong kakainin lang ni Leon ng buhay si Attila para sa almusal. Nagdesisyon ang mga investor na maghintay hanggang sa araw ng laban bago pumusta. Habang papunta sina Cynthia at Russell sa airport para sunduin si Attila, ginugo ni Leon ang kaunting oras na natitira sa kanya para makasama sina Helen at Nicole. Pagsapit ng araw ng laban, ang lahat ng dahilan kung bakit niya tinawid ang mundo ay tuluyan ng abot kamay. Ang kailangan na lang niya ay isang huling panalo.
Pinuntahan siya ni Joshua para kamustahin at pabirong nagbato ng ilang suntok, ngunit tumama ang isa sa tadyang ni Leon. Ang reaksyon niya ang agad na nagbisto sa kanya. Napagtanto ni Joshua na lumalaban pala si Leon nang may bali sa tadyang. Nagmakaawa siya na kanselahin ang laban, ngunit tumanggi si Leon. Sa halip, sinabihan niya si Joshua na ipusta ang bawat sentimo na mayroon sila sa kanya. Plano ni Leon na talunin si Attila, kumita ng sapat na pera para tuluyan ng makatakas sa underground na mundong ito, at isama sina Joshua, Cynthia, Helen, at Nicole. Binalaan siya ni Joshua na walang pakialam si Cynthia sa kanya at hinimok siyang isipin naman ang sarili niya kahit minsan lang. Ngunit hiniling lang sa kanya ni Leon na magtiwala sa kanya. Sa lamesa ng pastahan, napansin ni Joshua na pabor ang odds kay Attila kaya tinanong niya si Cynthia kung sino ang pinupustahan nito. Ibinalik ni Cynthia ang tanong, at nagtaka kung bigla bang nagduda si Joshua sa kanyang fighter. Mas mahalaga, nagtanong siya kung may dapat ba siyang malaman tungkol kay Leon. Ngunit itinago ni Joshua ang tungkol sa bailang tadyang. Ipinaalala sa kanya ni Cynthia na mayroon na lang siyang 5 minuto para pumusta. Samantala, iniligpit ni Helen at Nicole ang kanilang mga gamit habang inaalalayan ni Joshua si Leon patungo sa arena. Pumasok si Attila, hinubad ang salamin at jacket, at sinimulang paikot-ikutan siya. Unang umatake si Leon gamit ang mabilis at sunod-sunod na suntok bago nagpakawalan ng sipa na nagpatalsik kay Attila papunta sa mga manunood. Bumangon si Attila na galit na galit. Sinalon niya ang susunod na atake ni Leon at biglang nagbaon ng suntok diretso sa napuruhan nitong tadyang. Agad na nalantad ang kahinaan nito. Nagtanong si Attila kung anong problema at sinimulang asintahin ng parehong pwesto ng paulit-ulit na pinupukpok ang tadyang ni Leon bago siya hinampes ng malakas sa mukha. Nakangiting nanonood si Cynthia habang lumalapit si Attila para tapusin ang laban. Nagawang sipin siya ni Leon palayo, ngunit muling lumapit si Attila, binugbog ang kanyang tadyang, pinatumba siya sa lapag, at tinapakan pa ang kanyang mga kamay habang umiikot sa kanya. At tumatawa pa si Cynthia. Tuluyan nang naintindihan ni Leon kung ano ang ginawa nito. Palihim siyang pumusta laban sa kanya. Nagmakaawa si Joshua na sumuko na siya, ngunit nagtanong si Leon kung kahit papaano ba ay pumusta ang kaibigan niya sa kanya. Alam na niyang si Attila ang pinestahan ni Cynthia, kaya binaliwala niya ang bawat babala na sumuko. Bumangon si Leon at dumiretso pabalik para muling mabugbog. Nagmakaawa si Joshua na manatili na lang siyang nakahiga. Sa pagkakataong ito, ibinunyag niya ang mas malala pa. Ipinusta rin niya ang lahat ng pera nila kay Attila. Nangako si Joshua na hahatiin ang panalo kay Leon kung titigil na lang siya sa paglaban, ngunit galit na sinabi ni Leon sa kanya, maling pusta. Dahan-daang nagsimulang pumalakpak ang mga manonood para sa kanya. Kahit ang isa sa mga legionnaire ay nakisali rin. Gumanti si Leon ng sipa na nagpasuray kay Attila. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Joshua nang magsimulang magpakawalan ng sunod-sunod na sipa si Leon. Nagsitayuan ang buong manonood sa likod niya habang napaatras si Attila hanggang sa tuluyan siyang pinabagsak ni Leon sa pwesto ng kalaban. Sa isang sandali, nagkaroon ng pagkakataon si Leon na tapusin siya. Sa halip, naglakad siya palayo. Tapos na ang laban. Binati siya ni Hartog at Mustafa at sinimulan siyang igiya palabas. Habang nagdadabog namang umalis si Cynthia, nagalit na galit. Sarkastikong nagpasalamat sa kanya ang ilan sa pinakamalalaking investor niya para sa napakagandang payo sa pagpusta, na iniwan siyang harapin ng napakalaking pagkalugi na siya mismo ang may gawa. Bago pa mandalhin si Leon palayo, pinigilan siya ni Joshua. Sinabi niya kay Leon na siguradong may puso ito at nagmakaawa na huwag itong aiwawala dahil kapag nawala ito, hindi na niya ito mababawi pa. Nagyakapan ang dalawang lalaki. Sinubukan ni Cynthia na pumuslit palayo bago pa man may makapaningil sa mga utang niya, ngunit pinigilan siya ng security at hiningi ang bayad. Nangako siyang magkakapera siya kinabukasan. Samantala, nakakuha si Leon ng huling pagkakataon para makita sina Helen at Nicole. Sinabi niya kay Nicole na kailangan nilang umalis ng nanay niya nang wala siya, ngunit tumanggi ang batang babae na tanggapin ito. Patuloy siyang naggigiit na hindi ito patas at nagmakaawa sa kanyang tiyuhin na sumama sa kanila. I know life is not too fair, and sometimes it's ugly and stupid and mean, but sometimes life is beautiful too. I've got to go back to an ugly place, and if I don't, I'll be running for the rest of my life, and you and your mommy will be running with me. I don't care! Nick Oshiri, you've seen too much ugly already. What about you? I always have something beautiful to remember. Nagkaroon ng emosyonal na pamamaalam si Leon sa kanilang dalawa bago hiniling kay Joshua na alagaan ang kanyang pamilya.
Isinakay ni Hartog at Mustafa si Leon sa kanilang kotse at umalis, ngunit hindi sila nakalayo. Matapos bumiyahe ng maikling distansya, inihinto ng dalawang legionnaire ang mga sasakyan at sinabihan si Leon na bumaba. Matapos ang lahat ng nasaksihan nila, ang dahilan kung bakit siya tumakas, ang parusang tiniis niya, at ang lahat ng ginawa niya para sa kanyang pamilya, nagdesisyon silang pakawalan siya. Binati nila siya ng good luck. Agad na tumakbo pabalik si Leon patungo sa bahay kung saan naghihintay sina Nicole, Helen, at Joshua. Sa wakas ay nagbabalik sa pamilyang itinaya niya ang lahat para marating.